Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Ito rin sinasabi ko sa inyo. So, makakaganti na po yung mga congressman kay dating Pangulong Duterte. Di ba naalala natin mga kababayan, di ba last year? Galit na galit po yung mga congressman natin kay Digong. Nung sinabi po ni Digong na ang Congress, ang pinaka-rotten, pinaka-nabubulok na institution sa Pilipinas, na which is apparently may point naman, pero syempre, bilang isang dating presidente, kung may alam ka pala na anomalya sa Kongreso, dapat nagpakita ka ng ebidensya at dinaan mo sa proseso. Ito lang yung punto natin dito mga kababayan. No? Hindi naman natin sinasabi na malinis 100% yung Congress. Pero syempre, bilang dating presidente, kung magbabanggit sana si Digong na ang Kongreso ang pinaka nabubulok na institution sa Pilipinas, dapat may ebidensya ka. At bilang isang abogado, kasi si Digong abogado ata, no, sabi niya. At bilang isang abogado, dapat nag-file ka ng kaso sa Supreme Court regarding nga po dyan sa MOOE. So marami pong nabatrip po talaga doon ng mga congressman kay Digong. Ngayon, makakabawi sila kay Digong ngayon. Ngayon, hindi pa kasi pwede mag-proceed ito kasi nga po recess. Ayan nga po yung bad trip sa atin, no? Kapag recess, wala talagang movement eh. So, mga kababayan, kung ngayon po ay meron pong, kung open po sana yung camera ngayon, sana nakakita na sana tayo ng House Resolution. Yun nga lang po wala kasi nga po recess ngayon. So, sabi dito, no, Duterte China deal sisilipin sa camera, sa Kongreso. Balita din po ito ngayong araw lang, no. So, sabi dito, no, iimbestigahan ng Kamara de Representantes ang napaulat na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China na limitahan ang supply na ipapadala sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa West Philippine Sea. Okay. Kung isipin niyo mga kababayan, no, parang no big deal ito. Big deal ito mga kababayan. Big deal ito. Paano ko nasabi? Isipin niyo lang mga kababayan ganito. Siguro lahat naman tayo nakapanood nung hearing po sa SMNI. 'Di ba? Nakapanood naman siguro tayo lahat, 'di ba? Siguro halos lahat napanood natin yung hearing po sa SMNI. Kuyog po talaga yung SMNI noon. Kuyog talaga sila sa mga congressman. So yung nangyari po sa SMNI, mangyayari din po yun kay Digong. 'Di ba? Isipin niyo mga kababayan, mga congressman. Tulad ng mga paborito kong mga congressman na sila Pimentel, si Suarez, nandun. Diba? Sila Suarez. Matitindi mga congressman yan eh. Tapos yung nakasalang, si Harry Roque. Isipin nyo lang kung gaano kalupit yon. I-imagine nyo lang na, kung ano, Harry Roque, di ba? Kapag tinanong siya ni Suarez, di ba? Na, anong sinasabi mo yung gentleman's agreement? Ano yung status quo? Di ba? Mga ganun eh. Isipin nyo lang ang magiging itsura ni Harry Roque kapag siya po ay nakasalang sa Kongreso. Kung malamang manggigitata po yun, manggigitata po sa ano yan, sa pawis yan. Magmumukhang lechon si Harry Roque doon sa Kongreso. Di ba? So, sa Senado, wala na po tayong magagawa doon. Kasi nga po, yung may hawak pa ng committee, yung mahaba yung baba, si Amy Marcos. Wala tayong magagawa doon. Pero pag sa Kongreso po ito nangyari, kuyog. At pag hindi po sila pumunta, ang mangyayari, contempt. Makukulong. Madidetain lang. At ang pinakamalupit dito, posibleng ipatawag si Digong. Di ba? Posibleng ipatawag si Digong. Imagine nyo lang yun mga kababayan kapag natuloy po ito. Kaya dapat suportahan po natin itong plano po ng Kamara na ipatawag or gumawa po ng probe regarding nga po dyan sa status quo. O nga no, baka inaro no, baka baka sumigaw si Harry Roque ng due process. O kaya Darna. Baka mapasigaw si Harry Roque ng Darna dito, di ba? So continue natin yung pagbabasa no. Sasabi dito. Kasi mga kababayan, kasi ang pinakaayoko lang kasi talaga dito. Ang haba kasi ng recess. Mahigit isang buwan, pwede bang 2 linggo lang? 'Di ba alam ko marami kayong trabaho sa Congress no, pero para naman sa taong bayan, wag naman sana isang buwan. 'Di ba mahigit isang buwan yung recess nila eh. 'Di ba pwede naman 2 linggo lang eh. O sana kung hindi sana recess ngayon, hindi sana meron na sana House Resolution sana, 'di ba? O tama yan oh.
O Harry Roque, Panelo, Cayetano. Yan, papatawag yan. Kasi si Cayetano po, parte po siya ng DFA. Di ba? DFA secretary po siya ni Digong noon. So sabi dito, no, iimbestigahan ng Kamara de Representantes ang napaulat na gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Okay, nabasa ko na pala yan. So sabi dito, ayon kay House Majority Leader at Zamboanga, taga Mindanao pa, no? Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe, aaksyonan ng Kamara ang hiling ni House Assistant Majority Leader Zambales Representative J. Kong Hoon, so dalawa ng congressman, na imbestigahan ang naturang kasunduan. Yari ka dito, Digong. In response to the request of our colleagues, led by Assistant Majority Leader J. Kong Hoon, the House of Representatives will consider the call to probe the supposed gentleman's agreement when Congress resume. Okay na sana eh. Ganda ng pagkakabasa ko, sabay biglang will resume. It's regular sessions next week. So next week na pala. Okay lang, makapaghintay tayo next week. Sabi ni Dalipe, chairperson ng House Committee on Rules, di ba? Protecting our national territory and marine resources are utmost importance, dagdag pa nito. Okay? So, ang problema kasi, hindi naman siya next week. Sa totoo, ang sabi dito, ang sesyon ng Kongreso ay magbabalik sa April 29. Diyos ko, 2 linggo pa pala. 2 linggo pa pala tayo maghihintay. Oh. So, ayun ang sinasabi ko. Di ba? Wag naman masyado mahaba yung recess. And then, mga kababayan, ito. Let me add a fourth question. So, ngayon, mga kababayan, actually, ako naniniwala ako na itong gagawin po sa Congress, naniniwala naman ako na ito rin po ay pagsuporta din po sa gusto po ni PBBM. Kasi nga po, sabi po kasi ni PBBM, dito po sa interview po na to, di ba, na gusto niya magkaroon ng accountability si Digong, yun nga lang, walang papeles. Paano mo naman kasi iimbestigahan or ididemanda si Digong nang walang papeles? So at least, kung ano man yung mangyari sa House, makakuha po ng ebidensya para idemanda si Digong. Parang ganun eh. Parang ganun yung nakukuha ko dito. So, panoorin natin to ha. Itong video nga po ni PBBM kanina. Sige. Saan na ba yun? Ito. Sige, panoorin natin to. At that, Mr. President, what happens if you find out that there might be a legal liability on the part of former President? I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Okay. O, diba? So, sinabi naman ni PBBM na paano natin magkakaroon ng legal liability si Digong kung wala kang dokumento. So at least, yung mangyayari po sa House, posible po tayo makakuha ng legal na legal procedure or ebidensya na pwede po magamit kay Digong. Ang problema po kasi mga kababayan, si Digong po mahirap na po maglakad. Baka malapit na rin po siya kunin ni Santa Claus. 'Di ba? So medyo lang. Ayun lang yung downside doon. Continue nga. There is no evidence of any agreement. Okay. What did we, is there a document that is signed? I'd love to see it. Mm-hmm. You know, it does not affect the Philippines. And if there is, I've said that before, when this first came up a few months ago, and it turns out that the Chinese are insisting that there's a secret agreement, and perhaps there is. And I said, I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. We are so far from getting to the truth, to the nub of the thing. We are so far away from it yet that it's very hard to give a reaction to those questions. Let's get those 3 questions answered. We've answered the first one. Now, what is contained in that secret agreement, and why was it kept secret? Those are the 2 questions left. Once we get those 3 answers, real answers, then we will know what to do. O yan, di ba? So actually kasi ang sinasabi dito ni PBBM, meron siyang 3 question. Meron bang secret agreement? Ano yung nakalagay sa secret agreement? At bakit tinago? So sabi ni PBBM, yung isang question,
nasagot niya na. Na totoo talaga na merong secret agreement. So ang tanong ngayon dito, ano yung napagkasunduan at bakit tinago? 'Di ba ganun yun eh? 'Di ba tatlo yung question nga ni Digong? Tatlo. Ulitin ko lang tatlo. So, yung isa, okay na. Okay na yung isa kasi nga, nasagot na po ni PBBM yun na totoo nga po na merong secret agreement. Tapos yung isa, ito ka Digong. Hindi, tapos yung isa, ano yung nakalaman, ano yung nakapaloob sa secret agreement. At yung pangatlo, bakit tinago? So, masasagot po lahat yan kapag merong probe nga po sa Congress. Di ba? Ayun yung sinasabi natin eh. Oh. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. So, ako naniniwala naman talaga ako na medyo masama pa rin po talaga ang loob ng mga congressman kay Digong. So ito na yung pagkakataon ngayon ng mga congressman natin para gisahin si Digong. So tandaan po natin mga kababayan, nung October 2023, ang sabi ni Digong, in an interview in his Gikan sa Masa program on SMNI on Tuesday night, former President Rodrigo Duterte described Congress as the most rotten institution in the country. Oh, most rotten pala eh. Presidente ka dati, bakit hindi mo inayos? Oh, di ba? Oh. So, ano na ngayon? Akala kasi ni Digong kasi mga kababayan, habang buhay siyang powerful. Ayan po kasi yung mali po sa ugali po ni Duterte. Na nakatikim lang po ng kapangyarihan, akala niya habang buhay, sa kanya yung kapangyarihan. O so paano ngayon? Nako, naniniwala ako na pumapalag na po yung mga kaalyado po ni PBBM. So ito, pwede ka mag-isa talaga dito. Gigisahin ka talaga dito. And then pag sinabi mo na ayaw mo pumunta, mako-contempt ka pa. O pagkakataon na po ng Congress to para ihawin ng buhay si Digong. Doon po nga po sa mga sinasabi niya. Oh. Ayun, kawawa ka dito. Ang ending niya, kawawa ka dito. Oh. So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,900 po nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, at dyan po sa Team Replays, ano masasabi nyo nga po dito? Sa plano po ng mga congressman, na pag nagbukas po yung sesyon, naniniwala po ko dyan, na pag nagbukas po yung sesyon, ano na yan? House resolution kaagad yung babagsak dyan. Hindi na po tatagal ng isang linggo yan. Meron na po kaagad na House resolution yan para po ipatawag si Digong at saka si Panelo, si Cayetano at saka si Harry Roque. So kayo ba? Agree ba kayo doon? Okay ba sa inyo yon? Yon. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga babayan. Salamat po. No?